about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. There was this request from Manila and other places asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na mapaligaya ako na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung Just yan, sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. Paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Well, anyway, ganun yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. At least more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, na maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis, malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development, malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Sabi nga nila, hiwalay, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danau ang tatay ko. Nanay ko, Mindanawan. May konting, ako, Moro blood. But yet,
I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Yan ang sinasabi ko. Huwag lang ninyong galawin ang Pilipino. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino. Wala tayong problema. But once you start to magkakadiferensya talaga tayo. Rebuti, para Mindanao, lumilipad ako kung saan. At nagrarally naman kami sana sa mga lugar. Mind you, except for Cebu, and of course Davao, dito pa ba nakakuha ng permit? Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Ano? Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even go back. Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon, election. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? This is a public place. Hindi ito may-ari ng syudad. Hindi ito may-ari ng tao. Ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang lahi nga magkamuka tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, galing ka bang hulo, meron man dito, marami man yan silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang, sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito, ayaw ko namang, and they stayed here for 400 years. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga banyaga. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana tayo kasali sa gera na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano Nandyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa.
Alam mo, pag nagkagirap, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, kasi ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga... Uy, anak, ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody.